This happened way back here 2019. Sobrang excited ako nung araw na yun na manood sa sinihan ng isang sikat na mall sa Muntinlupa. John Wick Chapter 3 yung papanoorin ko sa mga panahon na yun. Sari-saring kwentong kababalaghan na yung nabalitaan ko sa mall na yun, lalong-lalo na sa sinihan nito. Pero binaliwala ko lang yun. Kasi ako yung tipo ng tao na hindi naniniwala sa mundo ng kababalaghan. Nang ako'y makapasok na sa loob ng sinihan, halos wala akong maupuan dahil sa sobrang dami ng tao. Siksikan dito at banggaan doon. Mabuti na lang at sinuwerte pa ako kasi nakahanap ako ng bakanting upuan sa may itaas na bahagi ng sinihan. Medyo nasa dulo ako noon nakaupo, pero ayos lang. Dahil komportable naman ako dito. Makalipas ang ilang sandali, habang ako'y nag-e-enjoy sa aking pinapanood, ay may napansin ako sa aking katabi. Tila palihim niya akong kinukuhaan ng popcorn. At hindi lang isang beses niya itong ginawa. Medyo naiinis na ako sa mga oras na yun. Kasi parang umaabuso na ito sa kanyang ginagawa. Buong akala niya siguro ay hindi ko napapansin yung pagnanakaw niya sa popcorn ko. Kaya sa inis ko ay hinuli ko yung kamay niya nung akmang kukuhaan na naman sana niya ako ng popcorn. Pero ako'y biglang kinilaputan. Nanigas ako sa aking kinauupuan at nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa paligid mula nung nahawakan ko ang kanyang kamay. Napakalamig nito na pwedeng maiambing sa isang yelo o mas higit pa. Medyo magaspang at matigas ang pakiramdam habang hawak ko ito. Sinubukan kong lingunin yung katabi ko, pero di pa man ako nakakalingon ng buo ay labis na hilakbot ang bumalot sa aking pagkatao nang makita ko mula sa gilid ng aking mata na parang walang ulo yung katabi ko at gayon din yung mga katabi nito. Napakasangsang ng kanilang amoy na halos masusuka ka. At bukod pa dun, yung iba sa kanila ay putol na ang mga braso. Kahit ako'y di na nakagalaw dahil sa labis na sindak na nadarama, ipinikit ko na lang ang aking mga mata. At nagdasal ako ng mataimtim. Matapos kong magdasal, nagbukas na ang lahat ng ilaw sa sinihan at mas lalo akong nagimbal sa aking natuklasan. Paglingon ko kasi, sa tabi ko ay wala akong nakita. Ni isang tao ay wala talaga. At yung iba naman ay nakaupo sa may pinakababang bahagi ng sinihan. Kung bibilangin ko nga ay nasa 10 lang yung bilang namin. Kaya napagtanto ko na isa lang ang ibig sabihin nito. Lahat ng nakasalubong ko, nakasiksikan ko at nakatabi ko mula kanina ay pawang mga ligaw na kaluluwa na matagal nang namamalagi sa sinihan na ito. Labis ang aking pagsisisi dahil doon ko lang nalaman na totoo pala talaga
yung mga kwentong naririnig ko tungkol sa sinehan na ito. Mula noon ay hindi na ako bumalik pa sa naturang sinehan na yun. Sobrang inis si Jay nung isang hapon sa kanyang syota na si Mary nang imbitahan siya nitong manood ng sine na ang palabas ay love story. Ayaw na ayaw pa naman niya sa ganitong palabas dahil para sa kanya ay nakakabagot lang ito. Sobrang saya at kilig ang naramdaman ni Mary sa panonood, habang si Jay naman ay biglang nakatulog. Naging laman ng panaginip ni Jay ang isang babae na nagngangalang Clarice. At ito yung mga nangyari. Salamat po, Nay, Tay, sa pagmamahal niyo sa akin. Promise, hindi ko po kayo ipagpapalit kahit kanino. Ani Clarice sa kanyang mga magulang, at pagkatapos ay sinet up na nito ang timer sa kanyang tripod upang magsimula na yung kanilang family picture. Nang matapos na ang pagkuha ng litrato ay laking gulat ng mga magulang ni Clarice nang makita nila sa litrato ang tatlong naaagnas na katawan, at pamilyar ang mga ito sa kanila. Yun ay yung mga kapatid ni Clarice na nasunog. 20 taon na ang nakakaraan sa kanilang dating bahay. Oh, 'di ba? Nay, Tay, mas masaya kapag buo ang ating pamilya. Dagdag pa ni Clarice. Ay, Nay, Tay, hindi lang po pala sila ate at kuya ang sorpresa ko para sa wedding anniversary nyo. Wika ulit ni Clarice. Anong ibig mong sabihin, anak? Sagot naman ng mga ito. Itinuro ni Clarice ang malaking cake na binili niya, at saka inutusan nito ang kanyang ama na hatiin sa gitna ang cake. At ganoon na lamang ang kanilang pagkasindak nang makita ang nawawala nilang pusa na si Fritzy. Wakwak ang tiyan nito at nakalabas pa ang mga lamang loob. Ilang sandali pa ang lumipas ay itinuro naman ni Clarice ang kanilang chandelier, at paglingon ng mga ito ay nakita nila yung nakabigti nilang aso, at tumutulo pa ang mga pulang likido mula sa ulo nito. Inihanda ko talaga ang lahat ng yan. Nay, Tay, maliban kina ate at kuya, nakipag-usap ako sa demonyo para makapunta sa picture taking ang mga kaluluwa nila. Tila tama nga ang psychiatrist ni Clarice. Mukhang nauwi na sa schizophrenia ang pagkabagok ng ulo nito simula nung mahulog siya pababa sa kanilang hagdanan. Wala nang nagawa pa ang mga ito kundi ang kausapin ang kanilang anak, dahil inaatake na naman ito ng kanyang sakit sa utak. Ngunit laking gulat nila nang bigla itong tumalon mula sa ikatlong palapag ng kanilang bahay. At doon na sila napahagulgol ng iyak nang makita nila ang wala ng buhay at duguan na si Clarice. Ayon sa investigasyon, itinulak daw ito, ngunit mariin namang itinanggi ng mag-asawa na sila ang may kagagawan ng pagkamatay ni Clarice. Kaya't nahatulan sila ng habang buhay na pagkakakulong.
3 buwan na ang nakakaraan simula nung mangyari sa kanilang anak ang malagim na pangyayari na yun. Sa kulungan naman, nagkaroon ng riot at nasaksak sa dibdib at sa leeg ang asawa ni Mang Lando na si Aling Melissa. At hindi nakayanan ni Mang Lando ang sinapit ng kanyang asawa. Kaya't inagaw na lang nito ang baril ng isa sa mga pulis at ipinutok yun ng 2 beses sa kanyang ulo. Mula nung nawala si Clarice at ang kanyang pamilya ay pinagiba na ang kanilang bahay. At dito pinatayo ang isang malaking mall. Nang magising na si Jay, ay natapos na yung palabas. Halos di ito makahinga dahil tila isang bangungot ang kanyang panaginip. Nabuhayan naman siya nang mapagtanto na panaginip lang pala ang lahat. Ngunit nang sila ay palabas na sa sinehan, halos nanlambot yung mga tuhod ni Jay sa labis na takot na nadarama. Dahil nakita niya sa ibabaw ng malaking screen ang isang babaeng nakatayo na pamilyar sa kanya. Ito ay si Clarice, yung naging laman ng kanyang panaginip kanina. Nakatitig lang ito sa kanya ng maigi habang nakangiti. Sa sobrang takot ay kumaripas agad ng takbo si Jay palabas ng sinehan habang hawak niya ang kamay ng kanyang syota. Simula noon ay hindi na natahimik pa ang kanilang kaluluwa at doon na nagsimula ang pagpaparamdam ni Clarice at ng kanyang pamilya sa sinehan na ito. Nakaugalian na ni Ricky ang palihim na mag-record ng mga bagong pelikula gamit lamang ang kanyang cellphone sa bawat sinehan na napupuntahan niya. Bihasang-bihasa na siya sa ganitong gawain sa loob ng 2 taon. Kahit kailan ay walang nakakahuli o kahit nakakahalata man lang sa illegal niyang aktibidad. Laging masaya ang binata sa tuwing umuwi na siya sa kanyang tahanan dahil mapapanood niya yung pelikulang nai-record niya ng napakaraming beses ng libre at kahit anong oras na gusto niya. Isang araw, nagpasya si Ricky na mag-record ulit ng bagong pelikulang ipapalabas. Umakyat siya sa pinakataas at pinili niya ang pinakadulong pwesto upang walang makahalata sa kanyang gagawin. Makalipas ang ilang minuto ay sinimulan na ni Ricky ang pagre-record. Itinayo niya lang ang kanyang cellphone sa bulsa ng polo niya. Makalipas ang ilang oras ay nagmadali nang umuwi si Ricky dahil sabik na siyang mapanood yung pelikulang na i-record niya. Nang pinindot niya ang play button ay nakita niya na naging maayos naman yung pagka-record niya. Hanggang sa may isang bagay ang nakatawag pansin kay Ricky. Napatayo siya mula sa kinauupuan niya dahil kitang-kita niya mula sa video na may isang lalaki na nakatayo sa di kalayuan ang nakatitig sa kanya. Pinindot niya yung pause button. Kinabahan ng husto ang binata dahil baka may nakahalata na sa ginawa niya kanina. Kahit nanginginig man sa nerbiyos ay muling binalikan ni Ricky ang naturang video
upang makita kung sino ba talaga yung nakatitig sa kanya. Nang ma-zoom in niya ito, ay labis na pagkasindak ang kanyang naramdaman. Dahil nakita niya ang isang security guard na nakatayo at nakatitig sa kanya. Ngunit nang makita niya ito ng mabuti, ay napansin ni Ricky na duguan ito. Naaagnas na yung mukha nito, at ang mas nakakakilabot pa dito ay wala itong mga mata. Halos itim lang yung nakita ni Ricky sa mga mata nito, habang yung dugong tumutulo mula dito ay patuloy lang sa pagdaloy. Halos nanigas si Ricky sa kanyang kinatatayuan at di na malaman pa ang kanyang gagawin. Habang nasa ganun na sitwasyon ang binata, ay naglakas loob pa rin siyang i-play ang video upang makita kung ano ang gagawin ng multong gwardya. Pero yung sumunod na mga eksena ang mas lalong nagtanim ng labis na takot sa pagkatao ni Ricky. Dahil kitang-kita niya mula sa videong ito na ang lahat ng taong nanonood sa loob ng sinehan na yun ay nagsitayuan, at lahat sila ay biglang humarap sa kanya. Ang mas nagpakilabot pa sa binata ay nang makita niya na ang bawat mata ng mga taong nakatitig sa kanya ay pawang may ilaw. Nakakasilaw yung liwanag na nagmumula sa mga mata nito. Pero sa kabila ng lahat ng yun, ay kitang-kita ni Ricky na tila lahat sila ay galit na galit sa kanya. Nang dahil sa sobrang takot, ay naitapon ni Ricky ang kanyang cellphone sa sahig. Di pa nakontento, ay inapakan at tinadyakan din niya ito pababa hanggang sa tuluyan na itong masira. Kahit kailan ay hinding-hindi na makakalimutan pa ni Ricky ang nakakakilabot na video footage na yun. Kaya mula noon ay hindi na siya tumuntong pa sa kahit saang sinehan.